Manggagawa Party List kasama natin. Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Magandang hapon po, Radyo Man Lourdes, at sa lahat po ng tagapakinig natin. Sir, bigyan nyo nga ho kami ng kalinawan kasi basta ganito pong mga amnesty sa tax, tuwan-tuwa po kami rito, sir, kasi malaking tulong sa amin to. Ano ba itong 3 months tax holiday naming mga maliliit na manggagawa na inyo pong ipinanukala? Nag-file po tayo ng House Bill 6205. Ito po yung 3-month tax holiday. Ibig sabihin po, lahat ng mga manggagawa, regardless of income bracket or salary grade, whether nasa pribado or pampublikong sektor, ine-exempt muna natin sa pagbabayad o ng income tax o sinususpend natin na makaltasan yung kanilang mga sahod mula dito sa income tax. So sakop po nito lahat ng mga manggagawa regardless of income bracket or salary grade. Linawin ko lang, sir, public at private employees at yung mga rank and file or even the executives. Yes po, lahat ng income earning po natin ng mga manggagawa ay pinapasuspend muna natin na mabawasan yung kanilang sahod due to income tax deduction. Bakit po, Representative? Alam naman natin itong kagimbal-gimbal na usapin ng korupsyon, which involves hundreds of billions of taxpayers' money. Dugo, pawi, sakripisyo ng mga manggagawang pinag-uusapan natin dito. Kaya up until na wala pang napapanagot. Up until na wala pa nakukulong, wala pa nagiging accountable. So what's the reason? Nabawasan ng buwis yung sahod ng mga manggagawa. Anong rason para magbayad ang mga manggagawa ng buwis mula doon sa pinagpaguran, pinagsakripisyohan ng mga manggagawa? So instead na ikaltas yung income tax sa mga manggagawa, ibigay na lang 100%. Mas magiging kapaki-pakinabang pa. Diba? Kapag 100% napunta yung income sa mga manggagawa, ang makikinabang niyan, pamilya natin, anak natin, asawa natin, mga gastusin sa bahay. Kapag pag binawas yan doon sa sahod natin, ang nakikinabang, ilang mga politiko lang. So might as well, tayo na lang makinabang kaysa ilang mga politiko, hindi ko ba? Sir, bakit po 3 months lamang or 3 months? Ano po ang naging basihan nyo sa mga araw na ito? Yes. Noong una, pinag-uusapan ng team namin kasi it can be 1 month, gaya ng nasa Senado na version, pwede rin na isang buong taon. Pero nung pinag-usapan ng team namin ito, with in deference naman sa mga ongoing investigation, to give way doon sa mga investigation. This is more of a message kasi, Radyo Man Lourdes, na habang walang napapanagot at habang gumugulong tong investigasyon, it is us workers sending a message to the government, unless wala kayong mapanagot, wag nyo kaming bawasan ng income tax. Bigay nyo sa aming buo yung sahod namin. So it's more of a challenge and a strong message to the government na hindi naman po pwedeng bastusin tayong mga manggagawa. Dugo at pawis natin yan Tapos sinasabi, seryoso ang gobyerno. O sige, kung seryoso kayo, we are giving you 3 months. A quarter at least. Diba? So, pero kapag wala pa rin napanagot doon, hindi pa rin nakikita ng mga manggagawa na may patutunguhan to, baka po pwedeng i-revise itong panukalang batas o maghain pa ng susunod na tax holiday. Radyo Man Lourdes. Okay. Representative, kung ito po ay katigan ng inyong mga kasamahan, kailan po kaya ito namin mararanasan or matitikman? Kung maging batas po ito, hopefully maging batas po itong 3-month tax holiday. Immediately po, upon the signing of the act, immediately, on the first month, kung kailan na pirmahan itong batas na ito, immediately mararamdaman na po agad yan ng mga manggagawa. At sasaklawin po niyan yung 3 payroll months. Kaya po 3-month national tax holiday. Pero alam naman po natin, Radyo Man Lourdes, na may mga harang po dito. Gaya na ni Ralph Recto na Executive Secretary na ngayon, na hayok sa buwis ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. But nevertheless, we will fight for it. Kasi alam nyo, Radyo Man Lourdes, this is not just a populist na action, but this is actually listening to the workers and the ordinary Filipino people.
Alam niyo ho, nakausap ko yung mga manggagawa sa GOCCs, mga union ng mga manggagawa sa GOCCs and government financial institutions. All of them are in unison. Galit na galit sila. So sinasabi nila, bakit nga kami magbabayad ng buwis, Congressman? Hindi naman napupunta sa dapat pagkalagyan niya ng mga serbisyo at programa. So might as well we suspend the income tax deduction. In fact, in their proposal, it can be 1 month. Sinabi ko, wag na 1 month, i-quarter na natin. So 3 months. Representative, hindi lang yung flood control na anomaly yung alam nating kakaharapin natin, di ba? Marami pa yung mga pagdanakaw na lalantad, lalabas. Ano bang sakop nito? Ano pong uri ng anomalya ang sasakupin kapag naging batas itong 3 months tax holiday namin? Actually, Radyo Man Lourdes, very encompassing yung binanggit natin. Bat-bat ng usapin ng korupsyon itong gobyerno. Tip of the iceberg lang itong flood control anomaly. Di pa natin sinasama dyan yung farm to market roads. Di pa natin sinasama irrigation. Di pa natin sinasama yung mga soft projects gaya ng Samai, Tape, AIC, Stupa. Di pa lahat kasama yun. So as long as may ganito na usapin, kagimbal-gimbal na usapin ng korupsyon, I think there is no reason for the workers na kaltasan ng sobra-sobra sa buwis nila sa sinasahod natin. So this will be an ongoing discussion and intervention. Well, in as far as Kamanggagawa Party List is concerned, na baka it's high time to listen to the people, to the working people, to the ordinary Filipino people, na bugbog na nga sa trabaho, bugbog pa sa pagbubuwis. So yun ang punto natin dito. So let us ease the burden of Filipino people and let us give them their income 100% so that their families will enjoy and benefit from it instead of yung mga ilang mga politiko, ilang mga congressman lang nakikinabang sa buwis natin. Representative, meron po... Go ahead po. Sasabihin po kasi ng gobyerno, definitely, ito ay makakabawas sa revenue ng gobyerno. Alam niyo, ang simpleng sagot ho natin dyan, ang korupsyon ang pinakamalaking nagbabawas sa revenue ng gobyerno. Yung pondo na dapat nakalaan sa serbisyo, programa, hindi napupunta doon. Nagpapakasasa yung ilang mga politiko. So the same logic applies. If the public's money ay nakukurakot, hindi napupunta sa dapat pagkalagyan, bigay na lang natin sa mga manggagawa. The government cannot use that as an argument. Because every year, hundreds of billions, in fact, maybe trillions of pesos ang wala sa mamaya. Okay, eto na lang po. Sa panig ng gobyerno, hindi pwede yan. Saan tayo kukuha ng pantapal natin sa ganito, ganon? If there's a will, there's a way. Yan po ang sinasabi natin. Marami hong pwedeng pagkuhaan ng revenues ang ating gobyerno. Definitely, I will understand the government that they will take that revenue neutral position na kailangan hindi natin afford yan. Ito bang usapin ng korupsyon? For so long, hindi lang nangyari ngayong administrasyon yan. Nangyayari yan for how many administrations already? Hindi naman ina-address. So why put the burden sa mga manggagawa? Diba? Bakit ang cargo ay nasa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino? So might as well ease the burden sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino at nawa naman magkaroon ng tunay na reforma para i-address tong korupsyon. Pag na-address ho kasi yan, Radyo Man Lourdes, yung usapin ng korupsyon sa iba't ibang sangay, all levels of our bureaucracy, makikita ho natin hindi pala kulang ang pondo ng Pilipinas. Hindi pala tayo naghihirap. In fact, sobra-sobra pa yan. Pero yung kalabisan doon sa pondo ng bayan natin, napupunta pala sa iilang mga tao lang. Sir, bago ko po kayo bitawan, baka ho pwede makunan ko kayo ng reaction na yung rigudon, I don't know kung tama ang term ko, rigudon, balasahan, tanggalan sa mga matataas na opisyal under the cabinet members ni Pangulong Marcos, ano pong say niyo? At sa speech latest kanina, sabi niya kakasuhan itong kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Ano po yung basa po ninyo rito, sir? Alam niyo ho, hindi naman balasahan ang gusto ng mamamayang Pilipino at ng mga manggagawa. What the Filipino people want is accountability. May mapanagot, may makulong, may maimbestigahan. And that includes the president also. We want the president to be investigated. Ano yung kanyang naging papel
dito sa flood control scandal, sa flood control anomaly. So, he is trying, the president, I believe, is trying to appease yung galit ng mga tao. But then again, balasahan lang yan, rigudon lang yan. Wala pa rin napapanagot, wala pa rin nakukulong. So, smoke screen yan eh. Wag tayong malito. Gusto natin may maimbestigahan, may mapanagot, may makulong. Sandali, Yun sir. po ang- Sa tingin nyo, ito ay para malito lang yung taong bayan, ganon? Well, we can say that. We can say that na pang ano lang yan, pang control. Galit na ang mga tao, Radyo Manlourdes eh. Tapos ang ihahain sa atin, o sige, babalasahin natin itong mga nasa gobyerno. Anong mensahe pinaparating nun sa mga tao? Ang panawagan, very simple eh. May makulong, may mapanagot, tapos bibigyan tayo ng palasyo ng ehekutibo. O sige, balasahin namin tong gobyerno. Hindi yun ang hiling natin. Ngayon, sa pagkakasangkot naman ni former Speaker Martin Romualdez, dito sinabi na siya ay kakasuhan, we welcome that. All investigation, no other than the former Speaker has already said that, na gusto niya ring maimbestigan. And if the evidence will lead us na talagang mapanagot si former Speaker Martin Romualdez, and then so be it. So naniniwala, yun ang ano. Oo. So naniniwala kayo na talagang merong hindi po happy ang Pasko at makukulong. Yun ang binabanggit ho ng ombudsman. Yun din ang sinasabi ng palasyo na may mga makukulong. So let us see sino ba yung mga makukulong na yan. And in fact, we are waiting eh. Oo. Gusto rin naming makita, gusto rin naming malaman sino ba yung mga makukulong, sino yung mga mahainan ng arrest warrant. Kasi definitely, if the arrest warrant include members of the House or high-ranking people in high-ranking positions, tingin ho namin hindi lang mananahimik yung mga yan. Definitely, they will point other people also. So Kasi, we are waiting. kasi any representative, update ito yung takot din. Okay, sige, may makukulong. Ang takot ng taong bayan, ng mga manggagawa, baka po ang makulong yung mga maliliit lang, no? Yan. Kasi gusto namin, sorry representative, gusto namin yung mga kasamahan mo sa Kongreso, nasangkot, senador. Tama po yan, Radyo Manlourdes. Hindi po tayo ako, kaisa nyo po dyan. Mga mamamayang Pilipino, mga manggagawa, hindi maniniwala na mga kontraktor lang ang may kinalaman dito. Say for example, mga diskaya lang, kakayanin ba ng mga kontraktor lang yan? Na mga DPWH officials lang yan? Sila na nga nagsasabi, may mga senador, may mga congressman, may mga nagturo na nga up to the highest position of the land, even the president and yung mga tao sa paligid niya, sangkot din dito eh. So no one will believe kapag mga kontraktor lang yan. Ang mga kontraktor at yung mga district engineer, take note, alam, open secret to sa buong bansa, na tao lang din yan ng mga politiko. They are getting their contracts because they have connections sa mga senador, sa mga congressman at iba't ibang mga tao sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan. Oo. O kapag mga kontraktor lang at DPWH officials na nakulong, baka nagkakalokohan lang tayo Opo. dito. Representative, asahan niyo ho kami sa suporta rin dito po sa aming tax holiday. Kailangan namin ito. Yes po. Dahil ipit na rin ho kaming mga manggagawa. Ano po? Tayong Yes mga po. manggagawa. Salamat. Sir, salamat. Mabuhay po kayo. Thank you. Salamat po. Maraming salamat po. DZ